Mga kwento na lagi. Kamusta mga giliw naming taga-subaybay? Nagugustuhan niyo ba ang kwento ng lagim? Maaari kayong mag-send ng mga kwentong katatakutan sa aming link na ipoprovide sa baba. Ang kwentong ito ay tungkol sa bantay ng aswang part 4. Pero ang astig mo dun lalo na yung mga part na tumatalong ka ng napakataas. Feeling ko ikaw si Wonder Woman. Next time, ilipad mo ako Dagdag biro niya sa kaibigan. Wonder Woman na may pangil? Dun ka nga, ang laki-laki ng upuan, dikit ka pa ng dikit sa akin. Kaya napagkakaamalan akong tomboy dahil sa'yo. Pataboy ni Mia habang binubuksan ang kanyang bag. Kung ikaw ba naman na magiging tomboy, ayos lang sa akin na maging girlfriend mo. Biro pa ni Nene na may kasama pang kindat. Tumigil ka nga, nakakadiri ang pumapasok sa utak mo. Mag-review ka na nga lang. Pabara niya kay Nene. May pagkabugnutin po si Mia. Wala namang exam or quizzes, kaya ayos lang, tsaka kahit i-review ko lahat, wala pa rin pumapasok sa utak ko. At ayos lang din kasi pinapakopya mo naman ako Kampanting saad ni Nene. Ngunit hindi na siya pinapansin ni Mia at inabala na lang ang sarili sa pagbabasa ng kanilang aralin. Maiba ako. Curious lang kasi ako. Anong klaseng nilalang ka ba? I mean, ano bang lahi mo? Pati readers ng kwentong to, tinatanong kung anong klaseng nilalang ka. Tanong pa niya sa kaibigan. Ngunit di pa rin siya umaani ng pansin kay Mia. Ever since nung bata pa tayo hanggang ngayon, di mo pa sinasabi sa akin kung anong klaseng nilalang ka. Tuloy, iniisip ko na member ka ng X-Man. Pangungulit pa niya hanggang sa nakuha na niya ang atensyon ng kaibigan. Seriously? X-Men? Of all X-Men pa talaga? Biro lang naman. Ano ba talaga kasi? Kanina ka pa. Ang kulit-kulit mo. Alam mo ba yun? Alam mo naman na tinatapos ko tong basahin para sa report ko next week para di ko na iisipin bukas kasi magtatabas at aanihin ko pa yung mga pananim naming ube at iba pang mga gulay. Ngayon kung gusto mong malaman ang tungkol sa akin, sa author mo itanong dahil hindi ko rin alam. Mia. Chicks! Bungad ng nagsisiga-sigang estudyante kina Nene at Mia kasama ang mga kaibigan niya. Hi girls! Bati pa ng iba, ngunit walang imik si Mia na patuloy lang sa pagtitake note sa kanyang binabasa habang iniirapan naman sila ni Nene. Ang hot mga pare, gusto ko yan. Yan mga ganyang tipo ng ganda ang gusto ko mga pre. Alam mo miss, ang hot para sa amin ang mga nagpapakipot at padedmang babae. Katulad nyo, lalo na ikaw miss. Halos pabulong na saad ng kanilang leader kay Mia. Dahil sa ginagawa ng lalaki ay nagpantig ang taenga ng dalaga kaya tumigil muna siya sa pagsusulat. Paktay! Sa isip ni Nene nang mapansing naiinis na ang kaibigan. Ano to? Mula sa mesa ay hinablot ng lalaki ang librong inaaral ni Mia. Kaya buong pagtitimpi ang ginagawa ng dalaga habang hinahawakan naman siya ni Nene sa braso
para pakalmahin. Ang boring talaga ng babaeng nagbabasa ng libro. Pero di bale, ang ganda't sexy mo naman, kaya ayos lang sa akin. Dugdung pa ng gagong lumulunok ng bentilador. Akin na yan! Payak na turan ni Mia na nagpipigil ng sarili. Eto ba? Wala na tong pakinabang. Be my girlfriend at ibibigay ko lahat ng gusto mo. Hindi mo na kailangan mag-aral pa. Ano? At pinagpupunit ng loko-loko ang libro. Tuwang-tuwa naman ang mga alipores niya. 2,400 yung babayaran mo, sabat ni Nene habang nakaabang sa gagawin ng kaibigan dahil baka may gawin si Mia na pagsisisihan niya. Paano kung hindi ko bayaran? May magagawa kayo? Umalis ka na habang pinipigilan ko pa ang sarili ko. Mautoridad na utos ni Mia. Imbis na sumunod ang lalaki, ay mas nilapit pa niya ang kanyang mukha sa dalaga at balak pang halikan si Mia. Nagpipigil ka na halikan ako? Di mo na kailangan magpigil. You can kiss me if you want. Kiss mo na yan! Kiss mo na yan! Kiss mo na yan! Wow! Ang bubuyo ng mga kaibigan niya. Kaya naglakas loob ang gago na ilapit ng husto ang kanyang labi kay Mia. Sandang ka lang ang layo ng kanilang mukha hanggang sa hindi na kinaya ni Mia ang lalaki, kaya kinwelyuhan niya ito. Laking gulat ng mga kasama ng lalaki dahil nagawang iangat ni Mia ang leader nila na walang kahirap-hirap. Gayong di hamak na mas malaki at mas matangkad ang kanilang kaibigan. Pasimpleng inihagis ni Mia ang nasabing lalaki sa isang bakanting upuan, dahilan upang masaktan ito ng husto dahil gawa ang nasabing upuan sa konkretong semento. Kanina pa ako dirindiri sa'yo. Nilalapit mo pa yung mabaho mong bunganga. Wala akong balak makipagrelasyon sa kahit sino at kung gagawin ko man yun, sisiguraduhin kong hindi sa katulad mo na bukod sa palamunin ng magulang, wala nang ang laman ng utak ay saksakan pa ng yabang. Ani ng dalaga habang lumalapit sa lalaking namimilipit sa sakit ng likod. Ano bang tinatayo-tayo nyo dyan, mga gago? Bulyaw niya sa mga kasamahan niya. Agad namang tumalima ang kanyang mga kaibigan sa pagpapahiwatig nito at sinugod ang dalaga na inihahanda ang kamao. Normal na tao ang mga estudyante na sumusubok na masapak ang dalagang walang ginagawa kundi tabigin ang mga ulo nila, ni hindi pinagpapawisan sa kakasapak sa kanila, kaya bagsak silang lahat. Mga tanga! Bulyaw na naman niya. Nang makitang bumagsak lahat ng mga kasamahan niya, binalak niyang tumayo, ngunit inapakan siya ni Mia sa tiyan. Ano ba? Protesta ng lalaki na pilit tinatanggal sa tiyan niya ang paa ng dalaga. Printi lang ang pagkakaapak ni Mia sa bandang tiyan ng lalaki. Makinig ka! Marahas niyang hinablot ang lalaki gamit ang kanyang kwelyo at inilapit sa kanyang mukha. Sa susunod na aabalahin mo pa ako, hindi lang ito ang aabutin niyo. Pumili ka ng kukurso na dahan dahil hindi ako isang tipikal na babae. Bago tanggalin ni Mia ang kanyang paa, ay sinampal niya ito ng napakalakas, dahilan upang mamula ang pisngi niya. Yan, baka sabihin mong hindi ako nananampal at puro suntok lang ang alam ko. At inalis na nito ang kanyang nakapatong na paa. Oh, wallet mo.
3,500 ang kinuha ko. Pambili ng libro at pang-snack na rin namin dahil pinagod nyo kami. Mga pangit na to. Ani ni Nene habang inihahagis sa lalaki ang kanyang wallet. Habang bitbit ang kanyang bag, ay inaayos ni Mia ang kanyang sarili bago sinimulang maglakad. Di pa man sila nakakalayo, ay muling nagsalita ang lalaki. Punyeta, kahit babae ka pa, hindi ko mapapalagpas to. Babalikan kita, tandaan mo yan. Sigaw ng kanilang leader habang sapo ang likod nito na tumama sa semento. Tumigil si Mia at saglit na liningon ang lalaki. Mag-aantay ako pero hindi mo gugustuhin na kalabanin ako. Ngiting saad ni Mia, sinadya niyang ipakita ang umusli niyang pangil sa lalaki. Di rin nakalagpas sa paningin ng lalaki ang panandali ang pagliwanag ng mga mata nito. Kaya imbis na gumanti, namayani sa lalaki ang takot nito sa babaeng naglalakad papalayo. Ano boss, tawag tayo ng resback? Aray, nabalian ata ako. Sunistyon ng kanyang kasamahan na namimilipit din dahil sa sakit ng kanyang likuran. Ulul, hindi na. Papakipot lang yun, makukuha ko rin siya. Pagsisinungaling niya na ang totoo, hindi na niya babalakin pang magkaharap o gambalain ang dalaga dahil hindi ito pangkaraniwang tao. Tulungan mo na lang ako makatayo, sabi ng lalaki habang nakatanaw pa rin sa dalaga. Kinabukasan, Lola, mukhang marami tayong maaani dahil hindi gaano pineste ang mga pananim natin. Kita mo to? Ang lalaki ng mga naani kong ube. Masayang bungad ni Mia habang buhat ang isang sako ng ube. Ang kanyang lola naman ay nililinis ang mga nakaimbak na mga naani nilang pananim. Nako, abay mataba naman talaga yung taaniman natin. Sadya nga lang na kinakain ng mga hayop. Hindi ko na rin mahabol, gawa ng matanda na ako. Pero buti na lang ay nariyan kayo para humalili sa akin. Hala, magmerienda ka muna. Uy, pritong ube, sakto, paborito ko to, sabi ni Mia. Lahat naman, paborito mo apo. O siya, pakiabot nga nung tubig. Babanlawan ko na tong nilinis kong luya. Lola, asa na pala si Pikong? Tanong ni Mia habang hinahanap sa paligid si Pikong. Alam mo naman na isang lobo si Pikong, kaya natural lang na gumalas siya sa gitna ng gubat. Pagsisinungaling ng matanda na ang totoo ay araw-araw bumabalik si Pikong sa lugar kung saan niya huling nakita ang kanyang mga anak. Ganun po ba? Nagpatuloy sa gawain si Mia, ngunit di mawala sa isipan niya kung bakit araw-araw na nagpupunta doon ang tinuturing niyang ina. Gayong walang espesyal sa lugar na yun. Naibibigay din naman ng pagkain kailangan niya, kaya labis ang pagtataka at pag-aalala ng dalaga. Ilang araw at gabi pang naulit ang ginagawa ni Pikong, kaya naaabala na rin si Inang Magda. Isang gabi, may isang asong umaalulong. Agad na nabusesan ni Inang Magda, kaya daglian itong bumangon para samahan ang isa sa bahagi ng kanyang munting pamilya. Saksi ang buwan sa bawat madamdaming alulong ng inahing lobo. Paulit-ulit siyang umaalulong, hindi para ipaalam ang isang kamatayan o sakuna sa bayan ng Amorosa.
kundi ibuhos ang nararamdaman niyang labis na paghinagpis at pangungulila. Sa bawat iyak ng inahing lobo ay nadudurog naman ang puso ng matanda na siyang tahimik lang na nagmamasid rito. Dahil para sa isang mapagmahal na ina, walang sapat na salita na katumbas sa bawat sugat at sakit na nararamdaman ng inang minsan nang nawalay sa anak. Unang isang ina na napagkaitan ng pagkakataong makasama ang kanyang mga supling. Hindi na kinaya ni Inang Magda ang masakit na tagpo na kanyang natatanaw kaya lumapit na ito kay Pikong. "Kung marunong lang ako umalulong, baka nasabayan na kita, hehe," sabi ng matanda habang tumatabi sa inahing lobo. Pareho silang umupo sa damuhan at matamaang pinagmamasdan ang nagliliwanag ng mga bituin. Ipinatong ng inahing lobo ang kanyang ulo sa kandungan ng matanda at hinayaan itong haplusin ang kanyang ulo. Naawa si Inang Magda kay Pikong dahil kahit isa itong hayop ay may damdamin din. Alam din ng matanda ang sakit kapag nawalan ka ng isang minamahal. Minsan, sapat na ang yakap para maibsan ang kirot ng nararamdaman ng isang taong nasasaktan o ng isang hayop na walang kakayahang ipaalam ang nararamdaman. Walang salita ng namamagitan, tanging katahimikan ang namamayani sa paligid habang mapayapang nakatanaw si Inang Magda at Pikong sa langit. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nakatanaw din sa kanila si Mia na hindi kinakaya ang nakikita sa kaibigan na itinuturing niyang ikalawang magulang kahit isa pa itong hayop. Nang hindi na makatiis ang dalaga, ay pasimple itong pumuslit at nagtungo sa puso ng gubat, kung saan madalas magtungo si Pikong. Sapat na ang liwanag ng buwan, kaya naaaninag ni Mia ang paligid, lalo na ang ilog. "Alam ko dito ang lugar na yun," mahinang saad ni Mia habang nililibot ng tingin ang paligid. Sa kakasuri at kakalakad ng dalaga ay may kung anong naapakan siya. Kaya yumuko ito at tinignan niya ng husto. Marahil ito ang dahilan. Malungkot niyang saad nang makita ang isang kalansay. Kalansay na pag-aari ng isang maliit na aso na sa pakiwari niya ay anak ni Pikong. Matagal na roon ang kalansay na natabunan ng lupa at mga graba. "Pasensya na kung minsan hindi ko nahalata na nasasaktan ka pala, kaya pala madalas ka magpunta rito," dagdag pa niya. Hinubad ng dalaga ang suot niyang jacket at doon nilagay ang kalansay na natagpuan niya. Dahil balak niyang ilibing ito malapit sa kanilang bahay, habang binubungkal niya ang lupa, ay siya namang tumutulo ang kanyang mga luha. Mas bumuhos pa ito nang mapansing dalawa pala ang kalansay na naroon. Hindi na mapagilan ni Mia ang humikbi dahil kahit papaano ramdam na niya ang sakit at bighati ni Pikong. Natigil sa paghihikbi si Mia nang makarinig siya ng mga taong paparating. At hindi nga siya nagkakamali dahil may dalawang lalaki na mukhang mangangaso ang pumunta sa gubat. Daglian niyang binalot ang mga kalansay at tumalon ito pa itaas. Dumapo siya sa pinakamalapit na puno. Balak sana niyang umalis, ngunit natigilan siya sa usapan ng dalawa. "Dito yon. Dito madalas pumuesto yung inahing lobo dahil nandito ang labi ng kanyang mga anak," turo ng lalaki sa bahagi kung saan naghukay si Mia, si Kulas.
Kala mo nga naman may puso pa rin ang mga hayop. Haha! Tura ng isa pang lalaki, si Romulo. Nagtatawanan pa ang dalawa kaya naiinis ang dalaga. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.